Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! Filipino, Grade 3, Term 1, Week 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa elemento ng teksto at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga layunin. Una, natutukoy ng wasto ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Pangalawa, nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangatlo, naibibigay ang elemento ng teksto. Pang-apat, na isasaayos ang mga pagkakasunod-sunod ng 5 pangyayari sa pabula. Panglima, nagagamit ang mga salita na high frequency sa pagbuo ng maikling talata. At panghuli, nababasa ng may tatas o may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Kumusta? Panibagong araw ng masayang talakayan at pagkatuto ang ating gagawin. Tiyak na magiging masaya at makabuluhan ang araw na ito. Kaya naman, bilang paghahanda, halina at simulan natin ito sa pag-awit. Sabayan ng inyong guro. Ano-ano ang mga hayop na nabanggit sa awitin? Magbigay ng salitang kilos na ginagawa ng hayop mula sa awitin. Sino sa inyo ang may alagang hayop sa bahay? Ano ang naitutulong ng mga alagang hayop sa pamilya? Handa na ba kayo? Pipili ako ng 6 na mag-aaral. Kayo ang bubunot ng letra sa kahon. Tapos, iguhit ninyo sa hangin gamit ang kamay. Hulaan natin kung anong salita ang nabubuo. Game? Ang pabula ay isang maikling kwento na gawa-gawa lang o kathang-isip. Pero ang mga bida dito ay mga hayop. Yung mga hayop parang tao, nagsasalita, nag-iisip at may ugali. Sa dulo ng kwento, may aral tayong matututuhan kung paano maging mabuting tao. Pag-ugnayin natin ang mga larawan sa hanay A sa tamang kasagutan o paliwanag sa hanay B. Tingnan ninyong mabuti ang bawat larawan. Tapos hanapin kung aling pahayag sa kabila ang bagay o tumutugma dito. Sagutan natin. Unang larawan, A. Maganda ang iyong boses. Kulang ka lamang sa pag-iensayo. Pangalawang larawan, nagsasalok ng tubig sa timba ang kanyang kaibigan. Pangatlong larawan, D. Napayuko si puting baka dahil ayaw niyang mapahiya sa kaibigan niya. Pang-apat na larawan, E. Maaliwalas ang umagang ito. Panghuling larawan, si abuhing baka ay may kaaya-ayang tinig. B. Nakakita na ba kayo ng baka? Saan madalas nakikita ang ganitong hayop? Ano ang kadalasang ginagawa ng mga baka? Ngayon naman ay alamin natin ang pabula na Ang Magkaibigang Baka, isinulat ni Elisa Q. Ruales. Hay, napakaaliwalas ng umagang ito. Tiyak na magkikita na naman kami ng aking kaibigang baka. Wika ni Puting Baka. Maaga pa lamang ay nagkita na nga ang magkaibigang baka sa sapa upang mag-igib ng tubig.
Ito ang ginagawa nila araw-araw para sa pamilya. Habang si abuhing baka ay nagsasalok ng tubig sa kanyang timba, sinabayan niya ito ng pag-awit. Siya ay may kaaya-ayang tinig kaya naman si puting baka ay nakikinig ng mabuti sa pag-awit ng kanyang kaibigan. Kaibigang abuhing baka, napakahusay mong kumanta, sabi ni puting baka. Salamat kaibigang puting baka. Bukas ikaw naman ang gusto kong mapakinggang umawit, sagot ni abuhing baka. Nagulat si puting baka sa binanggit ng kanyang kaibigan dahil alam niyang hindi magkasing ganda ang boses nila. Hindi ito maamin ni puting baka sa kanyang kaibigan dahil nahihiya siya. Kinabukasan, nakita muli sa sapa ang magkaibigang baka. Tulad ng sinabi ni abuhing baka, gusto niyang mapakinggang kumanta ang kaibigan. Kaibigang puting baka, kumanta ka na! Napayuko si puting baka dahil natatakot siyang mapahiya sa kanyang kaibigan. Sige na, kumanta ka na! Dugtong pa ni abuhing baka. Kinakabahang nagsalita si puting baka. Kakanta ako pero wag mo akong pagtawanan, sabi niya sa kaibigan. Oo naman, ano pat naging magkaibigan tayo, sagot ni abuhing baka. Nagsimula ng kumanta si puting baka. Yan ang kaibigan ko, ang wika ni abuhing baka. Maganda naman ang boses mo, kulang lamang sa pag-eensayo. Alam ko na, araw-araw ay mag-eensayo tayo rito sa sapa. Sumang-ayon naman si puting baka sa naisip ng kanyang kaibigan. Matyagang nag-ensayo si puting baka kasama ang kanyang kaibigan. Kaya naman makalipas ang ilang araw ay humusay na sa pag-awit si puting baka. Laking pasasalamat niya sa kanyang kaibigang tumulong at nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Kaibigan, lagi mong pagkatiwalaan ang sarili mong kakayahan, wika ni abuhing baka. Tuwang-tuwang umuwi si puting baka sa kanilang tahanan upang buong pusong ipakita at ipagmalaki kina inang baka at amang baka ang husay niya sa pag-awit. Pagkatapos nito, galak na galak siyang niyakap ni inang baka at amang baka. Lubos kaming natutuwa anak sa kahusayan mo sa pagkanta, wika ng kanyang ama at ina. Ngunit paano ka naging mahusay sa pag-awit? Tanong nila. Masayang tinugon ni puting baka. Mula noong nakita kami sa sapa ng aking kaibigang si abuhing baka, tinulungan niya akong mag-ensayo upang mapagbuti ang aking kakayahan sa pag-awit. Gabay na tanong. 1. Sino-sino ang tauhan sa pabulang binasa? Sagot, abuhing baka at si puting baka. 2. Ano ang kanilang ginagawa araw-araw sa sapa? Sagot, uminom at magsalok ng tubig. 3. Ano ang ginagawa ni abuhing baka habang nagsasalok ng tubig? Sagot, masayang umaawit. 4. Bakit nahihiya si puting baka na umawit sa harap ng kanyang kaibigan? Sagot, wala siyang tiwala sa sarili at iniisip niyang hindi siya magaling kumanta. 5. Paano napaghusay ni puting baka ang kanyang kakayahan? Sagot, sa pamamagitan ng palihim na pagsasanay tuwing umaga sa sapa. 6. Kung ikaw si puting baka, pauunlarin mo rin ba ang iyong kakayahan? Ipaliwanag. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Upang higit nating maunawaan ang tinalakay sa araw na ito, mangyaring magtungo sa inyong pangkat para mapag-usapan ang nakatakdang gawain. Siguraduhing makikibahagi ang bawat kasapi. Pangkat 1, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga larawan batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Sagutan natin. 1.
2, 3, 4, 5. Pangkat 2, lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga pangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pabula. Sagutan natin. 1. Ang magkaibigang baka ay araw-araw na nagtungo sa sapa upang mag-igib ng tubig para sa pamilya. 2. Si abuhing baka ay kumakanta habang nagsasalok ng tubig sa kanyang timba. 3. Umawit si puting baka sa harap ng kaibigan. 4. Nag-eensayo si puting baka araw-araw kasama ang kanyang kaibigan. 5. Ipinakita ni puting baka ang kanyang talento sa pag-awit sa harap ng pamilya. Pangkat bilang 3, pumili ng 5 pangyayari sa pabula at isadula ito. Naging makabuluhan ang pagtatalakay natin ngayong araw. Kaya naman, nais kong pagtuunan ninyo ng pansin ang mga salitang ito. Pagkatapos, buuin ang pahayag. Tekstong naratibo, tauhan, tagpuan at pangyayari. Mahalaga ang elemento ng tekstong naratibo. Sagutan natin. Ang tauhan ay mga karakter sa kwento, samantalang ang tagpuan naman ay ang lugar at panahon kung kailan naganap ang kwento. Mahalaga ring matukoy ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa teksto upang mas maunawaan ang daloy ng kwento. Panuto. Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Tumutukoy ang elementong ito sa lugar o panahon na pinangyarihan ng pabula. Sagot: C. Tagpuan. Number 2. Ito ay elemento ng tekstong naratibo na nagbibigay buhay sa pangyayari. Sagot: C. Tauhan. 3. Sa sapang ito naganap ang pag-eensayo ni puting baka. Anong elemento ang binigyang diin sa pahayag? Sagot: B. Pangyayari. 4. Si abuhing baka ay nag-eensayo ng pagkanta sa sapa araw-araw. Ano ang kasunod na pangyayari sa binanggit na sitwasyon? Sagot: C. Maging mahusay sa pagkanta. 5. Tuwang-tuwa si abuhing baka nang umuwi sa kanilang tahanan. Ano ang kasunod na pangyayari sa binanggit na sitwasyon? Sagot: C. Matutuwa ang ina sa kanyang ipinakitang talento. Magbasa ng isang pabula. Tukuyin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Ibahagi ito sa klase kinabukasan.